O ito mula kay Melvs Castle, mga kapatid, tanggal ang angas ng China ang nakatapat nila rito, UP Marine scientist, no? Na nagre-research tungkol dun sa kalagayan ng mga coral sa may Skoda Shoal. Banggaan to mga tol. Panoorin natin to, bigyan natin ng reaction video. Pero bago yan, syempre huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video and commentary. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Nauwi sa banggaan ang pagpigil ng China sa marine research ng UP at Philippine Coast Guard. Nagpadala pa ang China ng warship at nagsagawa pa ito ng military drills. Ito matindi mga tol, oh. Dahil nga sa sobrang pangaangkin ng China dito sa atin, talagang lahat ng kilos ngayon ng mga otoridad natin dito sa karagatan, todo bantay sila. Talagang hindi sila pumapayag na kung ano man ang gagawin ng Pilipinas. Kaya mapa-research man yan, medical evacuation, resupply mission mga tol, yung mga mangingisda o mamimigay ng ayuda sa mga mangingisda. Lahat nakabantay sila dyan at sobrang OA ang mga reaksyon nila. Katulad na lamang nito mga tol. Tingnan nyo kung anong gagawin ng China rito. Pero anong akala ng China? Matatakot tayo dyan. Tuloy at walang pake ang UP sa kabila ng pagbabanta ng China. Nagsimula sa onting girian. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us. Hanggang sa napikon ang China at binangga na tayo. Di pa nalaglag. Di pa nalaglag ang loko. Yan o, kitang-kita o. Di ba? Hindi nagpatalo ang mga Pilipino at nakipagbanggaan rin tayo. Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. We are conducting marine scientific research activity. Please keep clear of us for safety. We have divers down. We have divers down. Ang mga pigil-hiningang sagupaan nangyari sa Skoda Shoal. Ang pinaghihinala ang pagtatayuan ng China ng panibagong military base. Pero yun, napakalapit lang yan sa Palawan mga tol. Sobrang lapit lang sa Palawan yan. At sobrang layo na yan sa China. Pero tingnan nyo itong mga checkwan to. Wala na, lagpas-lagpasan na sila sa boundary nila. Oh. This is China Coast Guard. This is China Sea. New here immediately. New here. China Coast Guard, this is Philippine Coast Guard. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Sa sobrang pikon ng China at di mapigilan ang Pilipinas, nagpadala to ng Chinese warship. Agad-agad nagpalipad ang China ng Navy helicopter. Yan yung gawain ng China. Yan yung gawain ng China na ayaw nilang ginagawa ng Pilipinas. Kapag ang Pilipinas nagkakandak ng mga ang tawag dito, yung mga patrol kasama ibang bansa, for example, US, Japan, bad trip dyan ng China, sinasabi nila, muscle flexing daw. Pero wala silang magawa. Hanggang malayo lang sila nakatanaw, nakatingin. Pero tingnan nyo, kapag Pilipinas lang mag-isa, kita nyo kung anong ginagawa nilang kakaiba? Lumalapit sila, nangaharas sila, nambabangga sila. Kasi nga Pilipinas lang ang kaya nila mga tol eh. Dahil nga paulit-ulit ang ginagawa ng Pilipinas, hindi tayo pumapalag. Kaya ganun ang ginagawa nila mga tol. Biruin mo, kakandak lang ng marine research, nagpadala ng helicopter, di ba nagpadala ng warship o nagpadala ng ano ba yung tawag doon sa ano nila, doon sa barko kaninang may hangin? Grabe, di ba? Napaka-OA nila. Ang mas nakakabahala pa dyan, naglabas ang China ng hovercraft. Yun, Pag hovercraft. nadaanan ka nito, siguradong patay ka. Ang lakas ng hangin yan eh. Sabi nga niya, sa sobrang lakas ng makina niyan, kayang-kayang pataubin yung mga maliliit na rubber boat. O kita nyo kung hindi ba naman pang bubulas talaga ginagawa ng mga yan? Pero nananatiling buo ang loob ng Filipino marine scientist. Isa lang raw tong klaseng pananakot ng China, pero di dito natatakot ang mga Pilipino. Para sa akin, this just an action for China to intimidate ang ating mga marine scientists para tigilan nila yung ginagawa nilang survey dito sa Skoda Shoal. Ang nakakadurog ng puso pagkatapos ng marine research, diniklarang 100% na wasak-wasak na ang Skoda Shoal. Almost 100% daw. Napatay na yung mga corals dyan. Ibig sabihin yan mga tol, wala ka na rin makikita mga isda pa dyan. Patay na eh. Yung mga corals di ba mga aniyan, mga bahay ng mga isda yan. Wala na. Wala na kahit isang mapapakinabangan dito.
To the extent that what we saw, what we documented across all the area na nilangoy namin, almost 100% na patay na yung mga corals. And iba-ibang stages ng pagkamatay. The West Philippine Sea now is really in a very severe, alarming majority or West Philippine Sea daw ay severely, very alarming. Na ang tanong, may aabutan pa kayang West Philippine Sea ang mga susunod na henerasyon ng Pilipinas? Kung ang magagawa ng Pilipinas lang sa ngayon ay diplomatic protest. Grabe, di ba? almost all of the shallow water nung Skoda Shoal are now dead. Yung mga corals. So given the trend, kasi walang exemption eh. There's no space na nakikita namin na may buhay pa na natira. So for me, ang interpretation ko dan ay that's really an ecological disaster for Skoda. Ayaw pa imbestigahan ng China ang pagwasak nila dito. Indikasyon na tatayuan talaga to ng panibagong artificial island ng China. We know na maraming activities na ginagawa doon ang China. Meron silang gustong gawin sa lugar na yon, kaya ang dami nilang pag-aaral na ginagawa doon sa lugar na yon. Kahit napakadami ng kalaban sa paligid, hindi talaga nagpadaig ang Pilipinas laban sa mga Chinese. Medyo outnumbered actually yung boats natin. Nakita nyo naman, pati yung Coast Guard nila, marami silang rubber boat. At nagpadala na rin sila ng speedboat actually. We were certainly worried for our welfare. There was a time when the three of us were already in the water, and the Chinese Coast Guard wanted to get closer, but we were already in the water. Grabe, no? Ang ginagawa talaga ng China, mga tol, estilo na kasi talaga nila yon. Kung babalikan ninyo yung mga napanood na nating balita at kung babalikan ninyo yung sa mga nakaraang panahon o sa history nila sa iba't ibang mga bansa, ang ginagawa talaga nila, sinisindak nila yung maraming bansa, yung iba't ibang mga maliliit na bansa para sumuko sa kanila nang wala ng gera pa o nang wala ng labanan. Sinisindak nila yon para makuha nila kung ano yung interest nila. Kaya yun ang dahilan kaya sila nagpalaki ng ano nila, ng puwersa nila. Hindi sila nagpalaki ng army, ng puwersa ng naval force nila para makipaggera. Hindi sila nagpalaki ng ganun. Ginagamit nila yan hindi para makipaggera kundi para mang-intimidate, para manakot ng mga maliliit na bansa. At sa gayon mga tol, makukuha nila kung ano man yung gusto nilang kunin. No? Kasi pag natakot ang bansang maliit, saka kapanakot na, gegerahin namin kayo, ganyan. Pag natakot yun mga tol at sumuko sa kanila, panalo na sila automatic. 'Di ba? Yun ang purpose ng pagpapalakas nila. Yun ang purpose ng ano nila, ng malaking naval forces nila. 'Di ba? Ayan ang ginagawa nila, oh. Kita nyo, mga marine scientists lang 'to. Nagsasagawa ng marine research. Grabe naman yung mga pinadala nilang puwersa, 'di ba? OA. Ngako ang Pilipinas na poprotektahan at pipigilan nila ang China sa mga nais nitong gawin. Magkagulo kung magkakagulo, basta di papayag ang PCG sa pagbuo ng China ng panibagong artificial island sa West Philippine Sea. Mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation because we haven't noticed any progress dito sa reclamation nila. Kung ano ang size ng reclaimed areas na pinagtambakan nila, mula noon hanggang ngayon na nandun ang Philippine Coast Guard, hindi naman na lumaki. Pumapalag na tayo, di na tayo takot may pagbangga. Kaya hindi na lumalaki kasi nakabantay ngayon doon yung Teresa Magbanwa. 2 buwan na nandoon yun eh. At saka nakabantay na rin yung mga camera natin dahil nga ayaw aminin ng China na nagbabalak silang magtayo ng island doon. Kaya hindi talaga natin dapat lubayan yan mga tol. Kahit ano pang intimidasyon ang ipakita ng China dyan, hindi dapat umalis ang PCG dyan. Kasi once na umalis tayo dyan, tignan nyo, magsisimula na ulit lumaki yung itinatambak ng China doon. Sa China, kayo, pabor ba kayo sa pagpalag ng PCG? I-komento sa baba. Dapat naman talaga pumapalag, kaya nga PCG yan eh, di ba? Dapat naman talaga pumapalag. Pero yun nga ang utos kasi ni PBBM, huwag nating gagayahin kung ano man yung ginagawa nila. Kasi trap ng China yan eh. Kapag tayo gumanti sa kanila mga tol, babalik ta rin ulit nila yung kwento.
babaliktarin ulit nila at gagawin nilang kasalanan ng Pilipinas yan. Sa mga nakaraang pangyayari na mga tol, lagi nilang sinisisi ang Pilipinas. Dito nga lang sa medical evacuation mga tol 'di ba, na ginawa ng Coast Guard na ililipat lang nila yung may sakit na sundalo mula dun sa BRP Sierra Madre papunta sa ospital sa Palawan. Tayo pa yung naging masama at may kasalanan doon mga tol. Dinagawa lang daw nating dahilan yun para makapagdala tayo ng mga building construction materials. O di ba, sama ng mga ugali ng mga yan. Kaya talagang trap lang yan. Kapag tayo once na gumanti sa kanila mga tol, babalik ta rin nila tayo. Sabihin niya naghahamon ng gera Pilipinas. Well anyway, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang to o dito sa video to na napanood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba, pwede ka magbigay ng iyong opinion at saloobin. Alright? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.